Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Humingi na ng tulong ang Pilipinas sa Japanese government para magsagawa ng investigasyon at matukoy ang nasa likod ng pagpapakalat ng bomb threat. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Yusek Alexander Ramos, nais nilang matukoy kung sino ang gumagamit ng email account ni Takahiro Karasawa na umano'y nahack. Lumutang na si Karasawa noon upang linisin ang kanyang pangalan kaugnay sa mga bomb threats. We have asked the Japanese representative today to help us put a stop to this. In fact, the one hosting the email server, we requested that if they can conduct an internal investigation in Japan why such content could proliferate coming from Japan. And they said they will coordinate with the necessary offices, the CERT of Japan, to locate and put a stop to this. And they will give us a feedback as soon as they have results. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration ang identity o pagkakakilanlan ng Japanese national na sinasabing pinagmulan ng email hinggil sa bomb threats sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation at Department of Justice upang matukoy kung nasa Pilipinas pa si Takahiro Karasawa. Inaalam na rin ngayon ng Immigration kung totoo ang identity nito o nagpapanggap lamang at gumagamit ng ibang pangalan. Kahapon kumalat ang email na nagmula kay Karasawa ukol sa bantang pagpapasabog sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pilipinas. Sinasabing nagpakalat na rin ng bomb threats ang Japanese national noon pang September at October 2023. Hataw Balita ngayon. Natanggap na ng Philippine National Police ang 6 na Advanced Bomb Removal Automated Vehicle o BRAVE robots mula Estados Unidos. Layo nito na mapalakas ng Pilipinas ang paglaban sa terorismo. Kasabay nito nagsagawa din ng groundbreaking ceremony ang PNP para sa itatayong EOD K9 Group Headquarters sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., itatayo sa naturang lugar ang state-of-the-art facility na tutugon sa pangangailangan ng mga bomb squad para sa epektibong mga operasyon. Hataw Balita ngayon. Malapit na umanong malansag ng tuluyan ang Dawla Islamiyah Mountain Group dahil sa leadership vacuum sa hanay ng local terror group. Kasunod ito ng pagkakapatay sa mga leader ng grupo sa isinagawang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bunsod nito hindi malayong bibigay na ang organisasyon anumang oras. So foremost, when we did the 25 to 26 engagements, we were able to neutralize 9 of them. And out of those 9, 3 doon yung pinaka-involved sa MSU bombing. And then there were 2 who were wounded, and it turned out that fatal yung wound nung isa, which is yun nga, who was identified later on as at engineer, and he was also identified by the intelligence gathering and also corroborated by the statement of one of the surrenderies that he succumbed to his wounds. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, nabigo ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o pirma na makapagsumite ng listahan ng mga donor sa kontrobersyal na pro-charter change advertisement na EDSA Puera. Ayon kay Noel Oñate, lead convener ng grupo, tumanggi umano ang mga donor na magpakilala. Dagdag pa ni Oñate na handa siyang ibigay ang listahan ng mga nagambag sa patalastas na ito. Subalit sinunod lamang niya ang payo ni Senator Francis Escudero na konsultahin muna ang mga kontributor. Hataw Balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Natanggap na ng Philippine National Police ang 6 na Advanced Bomb Removal Automated Vehicle o BRAVE robots mula Estados Unidos. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., itatayo sa naturang lugar ang state-of-the-art facility na tutugon sa pangangailangan ng mga bomb squad para sa epektibong mga operasyon. Hataw Balita ngayon.
Hindi pa batid ni Vice President Sara Duterte ang kapalaran ng kanyang political career. Ayon sa Vice Presidente, nananatiling unpredictable ang kanyang mga plano para sa mga susunod na halalan. Inihalin tulad din ni VP Sara ang politika sa buhay na walang kasiguraduhan. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino phenomenon ayon sa Pag-asa. Mula sa dating 50, nasa 41 probinsya na lang ang apektado nito batay sa assessment ng Pag-asa noong Enero 21, 2024. Ngunit paalala pa rin ng State Weather Bureau, kahit bumaba ng bilang ng mga apektadong probinsya ng El Nino, kailangan pa rin ipatupad ang paghahati dahil hanggang Mayo pa ang inaasahang epekto nito. Hataw Balita ngayon. Bukas si Food and Drug Administration o FDA Director General Samuel Zacate sa paggamit ng marijuana bilang lunas sa ilang karamdaman. Ayon sa FDA Chief, kung magiging organisado at hindi makasasama ang paggamit nito, payag siya sa legalization ng medical cannabis. My take on marijuana is that I am open. No, basically the Filipinos must have a wide range of therapeutic indication or therapeutic drug of choice. Hataw Balita ngayon. Naghain ng petisyon si dating United States President Donald Trump sa Supreme Court upang pigilan ng isang kamakailang desisyon ng mas mababang korte na tumanggi sa kanyang presidential immunity mula sa pag-uusig. Ayon sa mga abogado ni Trump, hindi raw siya maaaring hatulan para sa mga aksyon na kanyang ginawa sa panahon ng kanyang pagkapangulo, partikular na ang kanyang kasalukuyang kaso na election interference. Nananatiling nakabinbin ang definite ruling mula sa Korte Suprema hinggil sa status ng immunity ni Trump habang walang kasiguraduhan kung kailan ilalabas ang desisyon para dito. Hataw Balita ngayon. Good morning Noel. Isa sa mga malaking balita natin itong paghingi ng tulong ng ating bansa dito sa Japan para matukoy yung nasa likod ng bomb threats dito sa atin sa Pilipinas, Noel. Amigo, good morning. At isang isang bagay na hindi dapat walang o hindi pansinin o hindi bigyan ng masusing atensyon kasi amigo, itong mga ganitong uri ng na ginagawa rin itong mga nagpapadala o nagpapakalat ng mga ganyang email. Syempre alarming yan lalo na mga government agencies ang kanilang pinapadalahan. Kung ito man ay hindi totoo, pero hindi pa rin pwedeng syempre ay hindi rin naman bigyan din ng atensyon ng mga government agencies, kaya syempre malaki ang epekto niyan. At sana nga ay mahuli ito at talagang mabigyan din ng kaukulang parusa kung talagang makapatunayan na ay nagpapakala talaga ng mga bomb threats ito. At ito pala nagsimula pa noong September, nung nakaraang taon, amigo. Oo, medyo matagal-tagal na yun, Noel. At hindi nga, gaya na nabanggit mo, hindi pwedeng isawalang bahala kasi yan ng ating gobyerno, especially ng mga otoridad, kung sakaling sila makatanggap nga ng ganyang mga banta ng pagpapasabog, lalo na't nababalita natin at nakikita rin naman natin sa iba't ibang mga bansa na meron talagang mga pagsabog na nagaganap. Kaya maganda rin na meron tayong mga robot na kagaya nung sa ibang mga bansa. Ewan ko kung sa inyo dyan sa Canada meron na. For sure meron na yung robot na maaaring yun ang mag-detect nung bomba o kaya siya yung tumingin dun sa hinihinalang bagay. Let's say, for example, yung isang bag na iniwan sa isang lugar, Noel. Oo, iba't ibang mga kagamitan na rin yung mga ginagamit. Lalo na rin dito sa lugar namin, dito sa Canada, state of the art din yung kanilang mga ginagamit para matrace nga din yung mga ganyan. At kahit nga dito, amigo, may mga boxes na kahinahinala, bago rin yan ay lapitan talaga ng mga
kinauukulan. Meron silang mga ginagamit na mga robots o yung mga aparato din. Minsan ay may mga gamit din mga cameras o para mas matiyak talaga na yun ay wala naman o hindi naman delikado para dun sa mga nagdi-diffuse na mga bomba, amigo. Oo, at ang isa pa, mga nagiging balita nga natin dyan, Noel, yung sa mga paaralan naman, yung mga biro din na ginagawa nitong mga estudyante. Oo, kasi nagkakansela kaagad din talaga ng klase pagka ganyang minatanggap yung teacher o kaya nakarating sa kanilang pamunuan na merong ng ganyang mga bomb threat sa mga paaralan. Kaya, ayan, pinapaalala yan at ipinapanawagan ng ating mga opisyal ng gobyerno na hindi dapat gawing biro yang mga ganyang banta ng pagpapasabog. Iniulat kahapon ng Philippine Navy na mayroong namataan na 14 na Chinese vessel sa ilang bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for WPS Commodore Roy Vincent Trinidad, nakita mga barko ng China sa ayungin Kota Pag-asa, Panata at Parola. Binigyang din ito na kailangan anya ng mas mahabang panahon upang makapagbigay ng pagtataya sa kilos ng China sa mga nabanggit na bahagi ng West Philippine Sea. Hindi rin umano nakakabahalang mataas na bilang ng mga barko o sasakyan ng China sa WPS kundi ang mga aksyon nito. Isinagawa ang nasabing monitoring sa lugar sa partikular na oras lamang at hindi buong araw kaya nasa 14 lamang ang namataan. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi ni Department of Justice o DOJ na magiging pinal na ang utos na kanselahin ang passport na nang napatalsik na mambabatas na si Arnulfo Teves Jr. pagkatapos ng 15 araw o kalahating buwan. Ayon sa Department of Justice o DOJ Spokesman Assistant Secretary Miko Clavano, ito ay kapag walang anumang apela o motion for reconsideration na ihahain ng kampo ni Teves, maaaring makapag-antala rito. Paliwanag ng kagawaran na ang pagkansela sa passport ni Teves ay isa sa paraan upang mapaliit ang mundo nito dahil hindi ito maaaring lumipat ng ibang bansa mula sa kung nasaan man siya ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice o DOJ Spokesman Assistant Secretary Miko Clavano. Matagal na namin hinihintay itong decision na to. Noong November pa kasi namin final yung motion to cancel the passport of former Congressman Arnulfo Teves. Hindi na siya makapaglipat ng bansa pa. This is a very good development for us dahil yun naman talaga ang gusto natin na siguro to come back home and to face the charges like a man. Una nang sinabi ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio na may mga legal remedy pang available sa kanila at gagamitin aniya nila ang lahat ng ito para baliktarin ang desisyon ng korte. Unang napabalita na nasa Timor-Leste ito at humingi ng asylum na ayon pa sa DOJ ay hindi naman pinagbibigyan. Nahulihan ng nasa 5 milyong pisong halaga ng marijuana sa Nueva Vizcaya ang 3 individual. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng PIDEA Region 2 na nagbebenta sa malaking parte sa Luzon ang grupo ng 3 suspect na nahuli sa illegal drug buy-bust operation ng mga otoridad sa kaban ng Barangay Tuaw North, Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 12 na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng marijuana bricks. Ayon kay PIDEA Regional Director Levy Ortiz, inabot umano ng 1 buwan ang kanilang ginawang pagmamanman sa galaw ng mga suspect matapos na sila'y makatanggap ng impormasyon mula sa confidential informant kaugnay sa ginagawang iligal na transaksyon ng mga ito. Nabatid na galing sa bayan ng Tinglayan, Kalinga ang mga nakumpiskang marijuana bricks na aabot sa 44 kilos na nagkakahalaga ng mahigit 5.2 million pesos. Gumagalaw ang kanilang grupo sa bahagi ng NCR partikular sa Region 4A,
Region 3 at sa Region 2. Ilan pa sa mga nakuha sa mga suspect ang ginamit na pera sa transaksyon na nagkakahalaga ng 445,000, 3 piraso ng cellular phones, pouch, ilang ID, ilang piraso ng kahon at ang Nissan Escapade van bilang getaway vehicle. Nasa pangangalaga ngayon ng Bagabag Municipal Police Station ang 3 mga veteranong suspect at sila'y kinasuhan kahapon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Notorious umano ang 3 suspect dahil magaling ang mga ito na lumusot sa mga nakalatag na checkpoint patungo sa mga lugar na kanilang pagbebentahan. Itinuturing naman ngayon ng PDEA at PNP Region 2 na isa ito sa mga malalaking accomplishment ng kanilang hanay ngayong taong 2024. Ayon pa kay NVPPO Provincial Director Police Colonel Camlon Nasduman, kailangan ng tulong ng komunidad upang agad din na maharang sa checkpoint at mahuli ang mga individual na nagsasagawa ng mga illegal na transaksyon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umabot sa 2,086 na individuo sa unang araw ng pagsisimula ng voters registration sa bansa o noong Lunes. Pinakamarami rito ang mula sa Bacolod City na 302 voters, Victoria City na 179 at Himalayan City na 145. Sa bilang na ito ay wala pang may nagparehistro sa ilalim na RAPO o Register Anywhere Program. Patunay lamang ito na marami ng mga residente ang gustong bumoto sa darating na 2025 midterm elections. Samantala, isang registration fair naman ang gaganapin sa February 23 sa isang mall sa Bacolod City kung saan magkakaroon ng voter registration, education at seminars para sa mga botante. Magpapatuloy ang voter registration ng COMELEC hanggang September 30. Hataw Balita Ngayon. 12 bagong graduate na doktor ang ipadadala ng Department of Health o DOH Bicol para maging doktor to the barrios ng 5 probinsya sa rehiyon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nag-deploy na ng karagdagang 12 bagong graduate na doktor ang Department of Health o DOH Bicol para sa maliblib na lugar sa 5 lalawigan sa Bicol Region. Tutulong ang nasabing mga bagong doktor para sa pagbibigay ng healthcare services sa mga komunidad, partikular sa malalayo at liblib na lugar sa Kabikulan. Sa ilan ng Doctors to the Barrios o DTTB program ng DOH Bicol, nanumpa na ang 12 doktor kay DOH Undersecretary at Concurrent Regional Director Dr. Nestor Santiago Jr. para dagdag sa kasalukuyan 26 na doktor kung saan kung susumain ay aabot na sa 38 na doktor na sa kabuuan na nasa mga baryo. Itatalaga ang 12 doktor sa bayan ng Pulangi at Santo Domingo sa Albay, San Vicente sa Camarines Norte, Cabusao at Gatchitorena sa Camarines Sur, Aroroy, Batuan, Claveria, San Fernando, Dimasalang at Puson sa isla ng Masbate. Sinabi ni Yusek Santiago na ang pagpapadala ng mga doktor ay may mga pamantayan sa pagtukoy kung alin ang mga kinakailangan ng mga lugar ng deployment ng DTTB graduates. Dumaan din sa evaluation at pagtukoy base sa iba't ibang sukatan ang mga lugar na mga walang mga manggagamot. Kailangan ang lugar ay kasama sa 4th o 6th class municipalities, may low doctor to population ratio, may high number population ng geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs at may high poverty incidence. Magsasagawa rin ng regular medical consultation at referral sa mga critical case para sa higher health facilities, pamamahala sa health information system, health emergencies, disaster preparedness at responsive activities na may kaugnayan sa kalusugan ng publiko. Nilikha ang Doctors to the Barrios program ng ahensya noong taong 1993 para mapunuan ang kakulangan ng manggagamot na nagsisilbi sa mga mahirap na lugar sa bansa. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon.
Nagpakita ng matinding paninindigan ang mga kabataang botante ng Pakistan laban sa mga military elite ng bansa. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa dating Prime Minister na si Imran Khan. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon. Maraming hadlang ang kinakaharap ni dating Prime Minister Imran Khan sa kanyang sariling bansa habang patuloy ito sa pagtulak ng kanyang kandidatura sa bansa. Kabilang dito ang pagbabawas sa kanyang political party na isama sa botohan, pagharang sa kanyang mga talumpati sa telebisyon at ang pagkakakulong niya na maaaring umabot pa ng 14 na taon. Sa kabila nito, hindi nagpapigil ang kanyang mga supporter na iluklok sa parliament seats ang mga independent candidate na affiliated sa Pakistan Tehreek-e-Insaf o PTI na siyang political party ni Khan. Sa pamamagitan ng isang AI-generated video, sinabi ni Khan na ikinagulat ng lahat ang napakalaking suporta na nakuha niya mula sa mga ito, kaya naman nananawagan din siya sa kanyang mga milyong supporter na protektahan ang kanilang mga boto. Nagpakita ang pangyayaring ito ng matinding pagsuway sa mga militar ng bansa na kadalasan ay untouchable dahil makapangyarihan ito sa Pakistan. Ayon naman sa mga aide at supporter ni Khan, nagdulot ito ng pagsupil sa political party ng dating Prime Minister. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung paano mapupunan ang parliament seats ng bansa upang mabuo ang isang coalition government. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Suportado ng Cancer Council Australia at Australasian College of Dermatologists ang bagong position statement na naglalayong balansehin ang benepisyo at panganib ng sun exposure para sa Australian adults. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinaalang-alang ang kulay ng balat ng isang Australian sa pagbuo ng Sun Safety Advice. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Kilala ang Australia bilang skin cancer capital ng mundo dahil mahigit 11,500 Australians ang nadadiagnose na may skin cancer o melanoma taon-taon. Mahigit 80% ng bagong cancer cases sa bansa kada taon ay melanoma. Sa bagong Sun Safety Guidelines na binuo ng mga eksperto, na suportado ng Cancer Council Australia at Australasian College of Dermatologists, hinati ang Australian sa 3 grupo at kaakibat na risks and benefits ng bawat grupo kaugnay ng sun exposure. Pinagtutuunan din ng pansin ang importansya ng sapat na vitamin D levels para sa calcium absorption. Ang unang grupo na may deeply pigmented brown to black skin ay siyang may pinakamababang panganib ng skin cancer, subalit may high risk naman sa vitamin D deficiency. Ayon sa Sun Safety Advice, ligtas sa grupong ito ang pananatili sa labas at hindi lubhang kailangan ang sun protection, maliban kung mahaba ang itatagal outdoors. Para naman sa grupo na may maputla o very pale skin, mas malaki ang panganib kaysa benepisyong makukuha mula sa pagbibilad sa araw. Sila ang may mataas na posibilidad magkaroon ng skin cancer. Pinapayuhan ang grupong ito na palaging gumamit ng sun protection at humingi ng payo sa kanilang doktor tungkol sa vitamin D. Ganito rin ang sitwasyon ng mga mayroong personal at family history ng skin cancer, immunosuppressed at may mga malalaking nunal. Nasa gitna ng dalawang grupo ang ikatlong grupo na tinatawag na intermediate group. Sila ay may olive o pale brown skin. Mahalaga pa rin sa kanila na gumamit ng sun protection, subalit maaari silang manatili sa labas. Kailangan lamang isaalang-alang ang kanilang lokasyon, oras at iba pang kondisyon sa haba ng kanilang sun exposure. Ayon sa lead researcher sa Queensland Institute of Medical Research o QIMR, Berghofer Medical Research Institute na si Professor Rachel Neal, mahalaga sa Australians na maglagay ng sunscreen kapag umaabot sa 3 pataas ang ultraviolet index at pangkaraniwan na itong nararanasan sa Australia. Bukod pa rito, makatutulong din sa pag-iwas sa skin cancer ang paggamit ng sombrero at sunglasses at pananatili sa lilim. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa ring epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na sa Cordillera o sa bahagi ng Cagayan Valley region at gayon din sa may Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Ang shear line ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa Bicol region, ilang bahagi ng Mimaropa, gayon din sa ilang bahagi ng Samar provinces. At sa iba pang bahagi nating bansa, generally fair weather pa rin tayo. Posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa may Visayas at Mindanao, habang mga isolated light rains naman sa bahagi ng Luzon, particular na yung Ilocos region, Central Luzon at yung bahagi ng Kamaynilaan. Sa kasalukuyan din, wala pa rin tayo inaasahang bagyo na maaring mabuo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga ng Pebrero, hanggang isang bagyo or po pwedeng walang mabuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw natin sisikat, ganap na 6:21 na umaga tulubog, eksaktong alas 6 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Iba't ibang uri ng mga alagang hayop ang pinagsama-sama sa isinagawang taunang selebrasyon na Philippine Pet Expo 2024 sa SMX Convention Center nitong February 9 to 11. Tampok sa nasabing aktibidad ang sari-saring pet mula sa pinakamaliit, pinakamataba, pinakakakaiba hanggang sa nakatitindig balahibo pero cute na mga alaga kasama ang mga pet exhibitor at brand owner. Bukas ang exhibit hindi lamang sa mga pet lover at hobbyist kundi pati na rin sa mga nagbabalak na pumasok sa hobby na siyang isa sa layunin ng nasabing okasyon. Layon din ito na maipaunawa sa mga tao ang mga karaniwan ay misunderstood na mga hayop at ang tamang pag-aalaga sa mga ito. Naglabas na ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa pagpapalakas ng pagtatanim ng palay sa bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon! Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang nasa 455.58 million pesos na budget para sa operating requirements sa Rice Competitiveness Enhancement Program sa unang quarter ng taong 2024. Sinabi ng kagawaran na pamamahagi ang pondo sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Bahagi ito ng patuloy pagsuporta na mapalakas ang local production ng major agricultural commodities upang maabot ang layunin ng pamahalang nasyonal sa food security ng bansa. Nitong January 29, naprubahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng Notice of Cash Allocations na nagkakalaga ng 431.71 million pesos para sa iba't ibang programa ng PhilRice, Land Bank at DBP. Bukod pa dyan ang nasa 10.972 million pesos mula sa approved amount na 23.79 million pesos na inirelease para sa DA Agricultural Training Institute at ang natitirang 12.823 million pesos naman para sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Inilaan na naturang pondo na mas kilala sa Rice Competitiveness Program Fund para sa mas lalong mapabuti ang produksyon ng mga local rice farmers at mapataas ang kinikita sa provision ng farm machinery at mga kagamitan, rice seed development, propagation at promotion, pagkapalawak ng rice credit at rice extension services. Sa ilan ng Republic Act o RA 11203, inaprubahan ang paglikha ng RCEF na may pondo na 10 billion pesos kada taon sa susunod na 6 na taon. Automatikong ilalaga ang nasabing pondo sa special account sa pambansang pondo ng Kaban ng Bayan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon!
May kabuuang 1,243 na magsasaka ng palay sa Benguet na nagsasaka ng 2 hektarya pababa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash aid mula sa nasabing programa o kabuuang 6.215 million pesos kahapon, February 13, 2024. Target ng caravan ang registry system for basic sectors in agriculture ng mga bagong rehistradong magsasaka ng palay kwalipikado para sa FA program. Bukod sa cash aid, binigyan din ang mga magsasaka ng kanilang intervention monitoring card na nagsisilbing identification cash card para sa mga madaling access sa mga intervention na may kinalaman sa agrikultura tulad ng tulong pinansyal, binhi at fertilizer subsidies at iba pa. Ang RFFA ay hango sa labis na kita sa taunang rice tariff na 10 billion pesos. Layunin nitong masubsidize ang gastos sa produksyon at inaasahang pagkawala ng mga magsasaka ng palay na nagmumula sa epekto ng rice tariffication law na simula nang ipatupad noong 2018. Sabay-sabay ding isinagawa ang RFFA caravan sa Kalinga sa parehong linggo. Unti-unti nang nawawala ang mga pangamba hinggil sa pagkakaroon ng recession sa Estados Unidos ngayong 2024. Samantala, ilang ekonomista naman ang naniniwalang maaaring magdulot ng panganib sa ekonomiya ng bansa ang political tension. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Unti-unting nababawasan ang mga pangamba hinggil sa pagkakaroon ng recession sa Estados Unidos ngayong 2024. Nasa quarter na lamang kumpara sa halos lahat ng mga ekonomista at business analysts sa bansa ang naniniwalang mahuhulog ang US sa recession ngayong taon. Gayunman, batay sa National Association of Business Economics Survey na inilabas kamakailan, inaasahan pa rin ng year-over-year inflation sa 2024. Tinatayang lalampas ito sa 2.5%, mas mataas sa 2% na target ng Federal Reserve. Bumaba ang inflation mula sa peak nito na 9.1% noong June 2022 sa 3.4% noong December. Inihinto na ng US Federal Reserve ang pagtataas ng rates at ipinahiwatig na inaasahan nito ang pagbaba ng rates ng 3 ulit ngayong taon. Samantala, sa kabila ng paghupa ng mga pangamba sa recession, pinangangabahan na maaaring magdulot ng banta sa ekonomiya ang political tensions. Kabilang na ang posibilidad ng pagkakaroon ng alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Gayon din ang conflict sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng krudo mula $77 o 4,305 pesos kada bariles hanggang higit sa $90 o 5,032 pesos kada bariles. Bukod pa rito, pinangangabahan rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng political instability sa US bunsod ng idaraos na presidential election sa taong ito. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naging masaya at matagumpay ang idinaos na Ube Festival o Color Our World Purple ng Philippine Consulate General Office o PCG Melbourne. Katuwang ang iba't ibang Filipino organizations sa estado ng Victoria sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni JR Bagobagon. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang ng mga Pinoy sa pangunguna ng Philippine Consulate General Office o PCG Melbourne ang Ube Festival sa Victoria, Australia nitong linggo, February 11. Tinatayang nasa 10,000 tao ang dumalo sa Ube Festival na ginanap sa Queen Victoria Market, Melbourne. Layo ng PCG Melbourne na mas maipakita pa ang lalim ng pagkakaugnay ng sikat na Filipino native ingredient na ube sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang masasarap na pagkain na may sangkap na ito. Naging highlight ang event ang 120 limited dining seats sa Chef's Long Table hosted ng Uling, The Charcoal Project
kung saan naghain dito ng 5-course menu. Hindi rin pahuhuli ang iba't ibang patimpalak gaya ng ubi cake contest, savory dish contest at ang halo-halo eating contest. Nag-uwi ng $500 Australian dollars o 18,000 pesos ang first prize winners ng savory dish at ubi cake contest, samantalang $300 o 10,800 pesos naman ang second placer at $200 o 7,200 pesos ang third placer. Tumanggap ang mga nanalo naman sa halo-halo eating contest ng $300 o 10,800 pesos sa first place, $200 o 7,200 pesos sa second place, at ang third place ay tumanggap ng $100 o 3,600 pesos. Ipinahayag naman ng ating kababayan na isa sa mga small business owner mula sa Melbourne ang kanyang galak na maging bahagi sa Ubi Festival. Thank you very much for coming. And this event is very helpful for the multicultural environment of Melbourne. And this helps a lot of the small businesses like what I have. And it's very, very successful. And there's a lot of people coming. And there's more to be done. And there's a lot of activity also going on for the day. Ay naman sa mga founder ng Chef Association of Victoria at co-owner ng Uling, The Charcoal Project, line ng event na ito na maipakilala lalo ang Filipino cuisine sa mainstream Australia. And this is what Melbourne's all about. This is what the Filipino community in Melbourne's all about. It's about showcasing what ubi, the Filipino ubi, can do to the Australians, not just Filipinos, but to everybody here in Australia, particularly Australians who just love something purple. We encourage Filipino chefs around Australia to really connect, collaborate, and really uplift Filipino cuisine to mainstream Australia. Uling was recently established. We wanted, the main mission of Uling is to integrate Filipino food into the mainstream society of Australia, because Australia has a lot of different cultures, and we wanted to introduce and put a twist to our traditional Filipino food so that it's more palatable to the mainstream society of Australia. Isa sa isinisimbolo ng kulay ube ang creativity at independence, mga katangiang madaling maihalin tulad sa ating mga Pinoy. JR Bagubagon, bumahataw sa balita ngayon. Isang information session ang nakatakdang isagawa sa South Korea hinggil sa successful E7 Fosters. Plano namang magsagawa ng special sectoral consultations ang Philippine Embassy sa Libya. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Hinaniya na Philippine Embassy sa Korea ang E9 visa holders na nakapasa sa E74 visa sa isang online information session na may temang E9 to E7 contract and OEC processing for successful E7 passers. Gaganapin ito sa February 17, 2024, alas 6 hanggang alas 7 na gabi via Zoom. Layunin nito na magkaroon ng kaalaman ng lahat kung paano ma-verify ang inyong mga employment contracts at kung paano ma-register sa Migrant Workers Office. Layon din ito na mapanatili ang inyong overseas employment contracts kung kayo nagnanais na lumabas sa bansa. Para sa mga nais mag-register, scan lamang ang QR code na makikita sa kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHInKorea. Sarado naman ang Philippine Consulate General sa New York City, USA sa February 19, 2024 para sa pagdiriwang ng Washington's birthday. Muli magbubukas ang konsulado sa February 20, 2024, araw ng Martes. Kung may emergencies, maaari po kayo tumawag sa hotline number 917-294-019. Naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Libya na nais dito magsagawa ng special sectoral consultations para sa mga Pilipinong magbagawa sa bansa. Planong ganapin ito sa ika-23 na February ng ito. Bagamat indikado lamang hindi pa kumpirmado kung anong petsa isasagawa at hinihikayat ang ating mga kabayan na mag-register at sagutin ang cert form ang matatagpuan sa official Facebook page ng Pasubuan sa facebook.com/PHInLibya. Samantala, available na pag-uwi sa mga bagong e-passport sa Philippine Embassy sa Egypt. Maaari makita ang listahan ng mga e-passport sa bit.ly/Cairo. Para maklaim ang inyong passport, pagpuklamang
appointment, submit natin ang /Cairo-PE appointment. Dali naman resibo at pasapit sa appointment. Para sa mga representatives naman, magdala naman kayo ng authorization paper at ID. Kung wala ang inyong pangalan sa listahan, mag-email lamang sa cairo.pe at dfa.com.ph at isend ang inyong pangalan, date of application at kopya ng resibo. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako po si Lynn Perez. Sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 100 atleta ang nakiisa sa kauna-unahang duathlon na ginanap sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Gayunman, hindi lang mga kabataang atleta ang sumali dahil maging ilang senior citizen ay hindi rin nagpahuling sumabak sa karera. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Determinasyon at disiplina sa sarili. Ito ang mga katangiang dala-dala ng mga atleta. Sa tuwing sasabak sa isang kompetisyon, gumugugol din sila ng oras o panahon sa pag-iensayo upang ikondisyon ang sarili. Kailangan kasing may sapat na paghahanda ng pag-iisip at pangangatawan ang bawat kalahok na sasali sa karera. Kahit matatanda ay nakipagsabayan sa kauna-unahang duathlon dito sa KDR Adventure Camp, kung saan nasubok ang galing, bilis, tibay at katatagan ng pangangatawan ng bawat atleta. Run, bike, run again. Nasa 168 atleta ang sumaba sa isinagawang duathlon sa KDR Adventure Camp. May ilang first-timer at may batikan ding sumali sa palaro. Ayon kay KDRAC Duathlon Route Director Glenn Labong, ang mga rutang inihanda ay hindi lang para sa challenge. Maaari ring ma-enjoy ng mga beginner at mga batikang duathletes ang scenic view sa Adventure Camp. Ang ginawa natin doon sa ruta, ni-range natin siya para ma-enjoy ng beginners at para ma-enjoy ng mga talagang athlete at mga elite. Merong siyang challenge pero at the same time, safe pa rin siya para sa mga beginners. Ang multi-sports kasi, sa experience ko, sa ilang mga naatinan ko, napakaganda ng community ng multi-sports kasi although yun nga, nandun ang competition, yung talagang you race hard, pero meron pa rin enjoyment. Parang everyone is cheering for one another. Nag-race ka na, tumakbo ka na, nag-bike ka na. Itong KDR Adventure Camp, napaka-scenic, malapit na malapit ka sa nature. Nandyan yung mga puno, may mga overlookings, tapos makikita pa ng mga participant yung course ng Titans. Ang ganda po niya, maganda yung pinipresent ng KDR Adventure Camp. May mga nakatalaga ring medical team sa ruta ng karera upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalaho. We make sure talaga yung mga post natin dito is strategically or well planned para sa ganun yung mga participants natin na mga kailangan ng attention medical or first aid management together with the KDR Adventure Camp clinic or medical team, may mga kasama tayong nurses dito. At the same time, meron tayong duty na doktor sa clinic natin. Siyempre, dito sa KDR Adventure Camp, makakasigurado kayo na 100% safe kayo dito because our top priority is their safety. Kaya mapabata o matanda ay hindi nag-alinlangan na makilaho. Challenging man, mayroon pa ring fun and excitement at hindi rin nakukompromiso ang kanilang kaligtasan. Ayon sa ilang kalahok mula sa 50 and above category, maganda sa katawan ang isinagawang duathlon. Nagdududa pa po dyan kung kaya o hindi. Try nyo lang po sa mga edad na ganito, kaya pa pala. Yung ano lang po, yung kaya lang ng katawan mo. Kung sa bahay lang, wala po mo tayo sadong ginagawa, kaya tulog lang. Tumunta lang dito, nakakalanghap ng first air. Habang tumatakbo, nagre-retic breathing po tayo. Yung heart natin napapasukan ng maganda oxygen yung lungs. Unique at saka international standard po yung klase ng truck na ginagamit po dito. Yung mga trail bike, saka yung running road. Ang galing po, maganda po sa katawan. Napakasaya po, lalo na kung sa takbo, sa pagbibisikleta, maunahan mo po ang mas bata sa'yo. Nakaka-inspire po eh. In-enjoy ko na lang po yung laro. Hindi uhad lang yung edad. Sikapin po natin. Ito wala pong
hadlang na para tayo tumigil sa pagbibisikleta. Bike po tayo, masiglang katawan natin, lumalakas tayo, nakakaiwas pa tayo sa mga karamdaman. Totally safe na safe lahat. Lahat po ng intersection mayroon po nag-guide para hindi po maligaw yung lahat ng mga participants. Masyado na challenge kasi ganun pala yung duathlon. May hirap pero may sarap naman at saka safe po yung pinaglaruan kasi bawat kanto mayroong nagbabantay. Tapos alerto sila na tumulong. Ano pa ba ang benepisyo na maaaring makuha sa pagsali sa duathlon at iba pang physical and outdoor activities? Ayon sa health expert, sa pagsasanay sa mga ganitong uri ng palaro ay may malaking benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng isang tao. Good cardio din kasi good cardio exercise din kasi The race itself hindi mo yung titingnan. Ang titingnan mo yung preparation, yung mismong training Kasi kung meron silang regular training at least let's say 3 or 4 times a week nag-easy run sila yung on their own pace, good for the heart yun. So yun yung beneficial para sa mga senior citizen na sumali dito sa ating duathlon. Dun sa mga bata-bata, syempre mas maraming benefits sa kanila lalo na kung meron silang tamang training baga gumaganda endurance nila lalo na kung nag-strength training din sila yung stamina nila so mas beneficial para sa mga bata so mas maganda ma-encourage yung mga kabataan na mag-join agad sa mga ganitong activities para habang bata pa, pagtandaan nila, mas sila, stronger. Dahil sa puspusang ensayo, napapaganda nito ang cardiovascular health, kung saan napapalakas ang puso at napapaganda ang daloy ng dugo na malaking tulong para mabawasan ang panganib ng heart disease. Bukod sa cardio, nakatutulong din ito sa weight management, muscle strength, at coordination and balance lalo't multiple muscle groups ang gumagana rito. Nagsisilbi rin itong stress reliever, kaya may magandang epekto sa mental health. At hindi mawawala ang social benefits dahil isa rin itong paraan para makakilala ng ibang tao at makabuo ng pagkakaibigan. Nakuha ni Jeric Angeles ang first place para sa elite category, habang si Joel Estrada Jr. naman sa overall winner sa age group categories. At si Maureen Tabliga na natatanging babae sa elite women's category. Samantala sa darating na March 17, 2024 ay abangan ang panibagong yugto ng Titans. Bagaman andyan ang kompetisyon, nananatili ang camaraderie at sportsmanship. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita ngayon. Sige naman amigo, at sana nga makasama rin tayo doon. At patuloy din po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 13 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, February 14, 2024. Mula naman rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.